Kat, spotted daw sa restaurant in Alden sa Conchas Garden sa Tagaytay. Tapos Alden ay sinubuan ng napakasarap na empanada mga kasembreros ni Lexi. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Pero unahan ko ito mga kasembreros, minor items tayo. Si Michael Sager, no, number 1 pala niya na parang pinaka nagagandahan na artista ay si Kath mga kasembreros. Actually parang random ito. Sina Marian Rivera, Kath, and then si Julia Barreto mga kasembreros. So ito po interview ni Kuya Neil Serrano kay Michael Sager na si Catherine, no, na GMA Sparkle artist mga kasembreros na naging kabilang sa PBB or bahay ni Kuya mga kasembreros. So top 3 to na most beautiful actresses mga kasembreros sa Pilipinas. Si Kath, tapos si Ma'am Marian, tapos si Julia. And then para may pinopromote sila dito na movie yata mga kasembreros sa April 15 na ipapalabas. Huwag kang titingin sa Philippine cinemas or sa mga sinihan na ipapalabas mga kasembreros. So parang horror movie yata ito, nakasama sina Allen Ansay, Sofia Pablo, at saka sina Michael Sager mga kasembreros. Tapos next item natin, ang cute ito, yung sa may kick-off campaign ni na Alden, yung nakipag-heart si ate doon sa may kay Alden niya mga kasembreros, na sobrang tuwang-tuwa siya. Pinost niya kagabi ito sa TikTok. Ito po ay post ni Capricorn Girly Who Loves AR. Currently under the spell of Alden Richard 02. Alam ko kung siya ba itong hindi ko alam kung siya itong si Capricorn Girly, itong si ma'am na yun nga, kasama ni Alden sa picture na pinost siya sa TikTok kagabi. So sabi niya dito ay sabi niya kay Alden sa caption niya sa TikTok, "Thank you for being our happy pill. Love you, Berger." So sabi dito ni Capricorn Girly Who Loves AR, who loves Alden Richards, yung AR mga kasus. Tapos sobrang tuwang-tuwa, no, si ma'am nung makipag-heart sign na siya kaya Alden mga kasembreros. So kahati na puso na. Tapos ito, nabalita rin pala sa may sa may sa may Abante tonight mga kasembreros, yung parang nangangamoy hidwaan or misunderstanding mga kasembreros ni na Mama Min at Kath nga mga kasembreros, kasi napansin din nila na hindi nag-post ng heartfelt message or heartfelt post mga kasembreros si Mama Min kaya Kath mga kasembreros noong araw mismo ng kaarawan ni Kath mga kasembreros. Diba expected talaga ng netizens na may post dapat si Mama Min pero wala. No, kahit ako rin talagang ko yun, parang naisip ko na parang may something wrong mga kasembreros, no, between kaya Kath and kaya Mama Min. Tapos sabi dito ng Abante News Online, 8 hours ago, nagtatakang fans at casuals dahil ilang araw na raw ang nakalilipas mula na mag-celebrate ng kanyang 30th birthday si Catherine Bernardo noong March 26, pero wala pa rin daw touching message si Mami Min Bernardo para sa bunsong anak. Basahin ng detalye. So yun, kahit ako man, marami nag-iisip mga kasembreros. So Mama Min or Catherine may iniintrigang may alitan. So parang siya, parang unusual lang siguro. Pero pwedeng meron, pwedeng wala mga kasembreros. Pero magkakaayos din naman yan sila. Na we're praying na magkakaayos din ang mag-inang ito na through the years ay talagang sinubok na mga challenges and so on mga kasembreros. Pero nananatiling matatag ang Bernardo family mga kasembreros. So siguro na busy lang or pero parang unusual lang kasi pag birthday ni Lexine, birthday ni Baby Kiona, birthday ni Kevin, nag-post siya no, yung ibang anak niya nag-post siya, pero yung kay Kath ay yung pinost lang niya ay dun yung sa greetings ng mga brands and companies na and individuals na bumati kay Kath mga customers, chosen individuals. Pero yung sa kanya mismo galing na yung pictures nila ni Kath, no? Kasi nung nga ba yung occasion na yon na parang pinost din ni Mama Mi na magkakasama sila ni Kath mga kasembreros through the years ay
parang hindi siya Valentine's, parang last year yata niya yun na pinost mga kasembreros na yun nga, no, parang compilation ng kanilang pagsasama simula pagkabata hanggang sa tumanda na siya mga kasembreros. Sikat. Pero ngayon talaga ay wala, no? Kaya nagtataka rin ako at ang maraming fans kung bakit walang pinost si Mama Min. Nevertheless, now we're just praying for them to be okay at magpatuloy, no, sa buhay with love and understanding sa loob ng pamilya mga kasembreros. Tapos ito, 2 hours ago, post ni Chard Folkerson. Good evening, Pogi. So kagabi ito pinost ni Chard Folkerson. 199 likes or reactions mga kasembreros. Tapos picture ni Soiti na naka-blue siya. Kung ako po ay tama, ito po yung time na nasa pulang araw siya na shoot mga kasembreros. Parang last days ng shoot or taping ng pulang araw. Itong pinost ni Chard Folkerson kagabi. So si Eduardo si Eduardo mga kasembreros naka-bloom. Grabing lagari, no? Nakita ko dun sa ibang shoot ng pulang araw dati, naabot sila na magdamag, naabot sila na madaling araw mga kasembreros, and yet nag-shoot pa siya ng Hello Love Again mga kasembreros at that time. So talagang grabe, puspusan din yung doon, yung shoot. And hindi naman nakapagtataka kasi umani ng napakaraming parangal itong pulang araw ni na Alden dati mga kasembreros. So kasama ang mga cast na sina David Licauco, Barbie Forteza, Sanya Lopez at marami pang iba mga kasembreros. So si Eduardo siya dito sa suot na ito, naka-blue, favorite color ni Soiti mga kasembreros. Tapos next ito yung GMA Sparkle Artist Center pala kagabi nag-post nung kick-off campaign video. Mas kompleto ito mga kasembreros. Nakuha mismo ng GMA Sparkle Artist Center doon sa ginawang campaign nga ng fans ni Alden mga kasembreros. So grabe, no? May music background lang siya mga kasembreros. Pero ito po yung from start to finish, no, yung pagdating ni Alden sa loob ng venue sa Makati kasi ito, no. Nakalimutan ko yung mismong address, pero yun, basta sa Makati siya in general or sa whole mga kasembreros. So nakalimutan ko itong isali kanina, pero sa sobrang dami kanina, kailangan kong hatiin yung mga items mga kasembreros, no. So ito of course na sobrang happy. Yung iba dito ay nasama naman na natin sa ating previous na vlog ngayong araw. So ito po ay pero ito ay kuha kasi mismo ng network, no, at saka management ni Alden na Sparkle GMA Artist Center, kung kaya sinasama ko po siya ngayon mga kasembreros sa ating item. So mas kompleto lang of course kasi nga kuha mismo ng GMA Sparkle Artist Center. Grabe, na alam nyo, ako kahit hanggang ngayon talaga paano ko na-analyze, no, na grabe itong mga taong to, na mga fans na minsan sariling bulsa nila yung ginagastos nila or sariling pera nila yung ginagastos nila for the sake of fandom, for the sake of admiring and kasi talaga parang yung loyalty talaga nila at saka yung kanilang yung trust and then yung admiration nila kay Alden as an individual. Bihira kasi, no, kagaya nababasa ko sa comments natin sa YouTube comments, bihira yung ganito mga artista na talagang very organized yung fandoms, kahit na siya mismo nagsispend time, no. Alam kong may inaambag dito si Alden sabi niya sa management at saka sa dito sa nag-organize, ito yung pamasahin nyo, allowance nyo, pocket allowance and so on, kasi alam niya alam niya na gumastos yung mga fans, mga customers para pumunta lang doon sa event, no, para i-organize nga yung gantong arranged at organized na kick-off campaign mga kasembreros. So talagang hindi mawawala yon kahit magbigay pa siguro si Alden ng 100,000 sa buong buong nandoon mga kasembreros para mahati-hatian nila ay walang problema. Ito 200,000 pamasahe, pocket money, magkano nagastos dito?
Siguro hindi naman siya yung talagang gumastos ng buo kasi ano 'to, eh, fans mga customers mismo yung nag-aambag-ambag para ano, para, mangyari ito. Pero yung alam niyo yung kusang loob niyang binibigay. So, alam naman natin na how generous Alden is mga kasembreros. So, hindi pa puwedeng wala siyang maiaambag kasi nga yung mga random people nga na lumalapit sa kanya parang nabibigay siya agad mga how much more itong, very loyal sa kanya. Yung iba dito 15 years nang, kasama siya or, tawag dito parang loyal na part ng kanyang, A-team mga customers. Tapos major items na tayo. Si Kath daw ay spotted no na kumain sa restaurant ni Alden sa Conchas, Tagaytay. Iko-confirm pa natin ito kasi dito nga sa bagong post ni Kath sa kanyang Instagram ay parang pumunta sila sa Tagaytay. It's either Tagaytay ito mga kasambreros or Baguio or ano kasi mataas siya eh. Mga kasambreros. Tapos dito food trip din sila. May rancho, no? Parang ganoon mga customers. Kasama dito of course na John Valle, Justin Benitez, si Dana, mga customers yung kanyang aso si Snowy. Tapos ang sobrang saya ni Ma'am Kath dito mga kasambreros, no? Tapos kasama niya si Snowy and then may pagkain dito eh. Part po ito ng kanyang endorsement ng Betadine brand mga kasambreros. Tapos dito ay parang may mga kabayo, may kainan, may flowers mga kasambreros. Ano ba sabi niya? Happy Heart Cake? Happy Hearts Day. Parang Happy Heart Cake mga kasambreros sabi niya. May flowers din siya. Tapos sabi niya may favorite na parang yung favorite niya dito ay parang ano to? Inihaw na bangus, something like that. Replay ko nga, naglolo ko yung ating yung ating file mga customers. Pero yun po, no, talagang tuwan-tuwa si attorney dito. Minsan lang kasi sila lumalabas sa mga brands kasi yung ibang shoot niya, tapings, sa studio lang sila gumagawa and so on mga customers. So dito ay sobrang sensi and walang Mayor Mark Alcala dito ha sa kanilang outing / taping / shoot mga kasambreros ng Betadine dito sa palagay ko pwede rin siyang nag-outing sila tapos sa outing na to tinaon din nila yung shoot ng Betadine pwedeng ganon or ang Betadine mismo yung nag-organize ng kanilang outing or out of town mga kasambreros. Wait, ano yung favorite niya? Parang hindi siya bangus, no? Yung sasabi nito na my favorite mga customers kasi parang sumigaw siya my favorite, no? Yun yung sinabi niya dito. Pero parang hindi siya bangus. Parang inihaw na isda lang siya mga kasambreros. Tapos of course for food trip, no? May mangga, kulitan, bilyaran, may may mga kung ano pa dito. Yun, so parang ano siya, it's either Tagaytay or Tagaytay or Batangas mga kasambreros or hindi siya pwedeng sa Baguio. Pwede rin siya sa Baguio, no? Kung ano, kasi norte din naman malapit din naman ng Baguio. Tapos swimming dito at saka nagpa-slide sa swimming pool si attorney mga kasambreros. So may video rin sa gabi, no, kantahan mga kasambreros. Hindi ko lang din alam kung ito na yung nasa birthday niya naganap mga kasambreros. Pero hindi kasi yon yung nakaano dito yung nakalagay sa kanyang message mga kasambreros sa Instagram. Hindi siya about birthday mga kasambreros. Yung sabi niya dito ay 18 minutes ago. Yung kanyang caption ay in the middle of the hustle between shoot, family, and everything in between, we're learning to be kinder to ourselves, to rest without guilt, to choose comfort, to honor what our bodies need as we grow wiser. Because intimate care isn't occasional, it's everyday. It's self-respect, it's unwinding, it's reaching for Betadine. So ito yung Betadine yung mga customers, Fresh Bliss, Daily Washer or Povidone or Povidone Iodine or Betadine, Antiseptic Feminine Wash. But as part of how we take charge of our health and confidence, real women, real routines, small acts that keep us going. Because we women make it happen. So part talaga, hindi siya kasi alam natin kapag birthday message, or birthday na ganap ni Kath, yun yung parang takbo or parang content ng kanyang
message. Pero ito kasi hindi no? Nakasentro nga siya sa Betadine na promotion or brand niya mga kasembreros. So, but correct me if I'm wrong. Kung ito po ay sa Conchas, pwede. 50-50 lang ako mga kasembreros na kung sa Conchas ito. Kasi of course, ay hindi naman pupunta doon si Kat siguro. Maaring sa Tagaytay, pero ibang kainan mga kasembreros. Or po pwedeng sa Baguio, or po pwedeng sa Batangas, na normally naman ay doon siya. O pwedeng doon sa may yung pinuntahan nila dati ni Daniel Padilla mga kasembreros farm, ano nga ba yun? Basta may siya, may farm, something like that mga kasembreros. Yeah, the farm, no, parang ganun siya, the farm mga kasembreros, yung pangalan dun sa Batangas na sikat-sikat na tourist destination. So yun siya, no. Pero dito ay talagang enjoy lang si attorney mga kasembreros. So pero no, yun talagang kung sa Conchas, we're definitely happy. Kung hindi, okay lang din. Ang mahalaga ay masaya si attorney sa kanyang ginagawa. So inisip ko nga na birthday post nito kanina na makita ko siya na na-mention ko sa first vlog natin, pero hindi pa pala ng mga kasembreros, hindi pa birthday post. Baka mag-celebrate pa siya after ng Holy Week mga kasembreros, kasi nga yung iba siguro maniniwala na parang yung paniniwala nila bawal kumain ng karne and so on sa Holy Week. So pag kumain sila ng karne sa kanilang outing, parang magigilty sila no sa kanilang faith or paniniwala. So yun siya mga kasembreros. Pero yun, abang-abang na lang tayo no sa mga kaganapan. Tapos isa sa mga major items natin, sinubuan si Alden ng Ilocos Empanada mga kasembreros ni Lexie Gonzalez. So ang cute niya dito Ang cute ni Lexie mga customers. Ilocos Empanada, tara. Tapos sabay titigan ng dalawa, tapos sinubukan. Tapos kung subuan nito, tawanan pa sila mga customers dalawa. Tapos ang sarap pala nito. Akala mo tikman kasi na-try namin to dati nung high school, tapos dun sa Manila. Pero ito sa kanila siguro may twist kasi sabi dito Ilocos Empanada Tapos yung caption ni Lexie sa kanyang Facebook post na ito mga kasembreros ay sabi niya, buti na lang nagustuhan niya or ni Alden mga kasembreros ang Ilocos Empanada. So alam ko si Lexie at saka si Gil Guevara or Cuerva mga kasembreros, si Gil or Gil Cuerva ng GMA artist mga kasembreros ang mag-boyfriend, girlfriend mga kasembreros. So yun, pero wag nating issuehan kasi itong si Lexie Gonzalez ay hinahangaan niya rin si Alden. Ito po ay sa shoot no ng taping ng Stars on the Floor mga kasembreros. So sa dressing room ito namin nag-video sa kanila mga kasembreros na wag nating bigyan ng issue. So baka kasing iba mag-react na naman mga kasembreros or hindi ko lang din sure kung si Gil Cuerva at saka si Lexie Gonzalez pa rin hanggang ngayon mga kasembreros ang mag-boyfriend, girlfriend no. So yun po. Natuwa siya ng sarapan si Alden sa kanyang empanada na binigay mga kasembreros. So yun po. Pero as I've mentioned, sila po ay tropa-tropa lamang. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Sana po ay ipi-play ko po itong kay Kath kung gusto ninyo. Tapos itong sa kay Michael Sagar and then sa kay Lexie Gonzalez. And then, ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ilocos Empanada. Tara? Sarap pa. Sarap po. Name your top 3 most beautiful Pinay actress. Top 3 most beautiful Pinay actresses. Miss Catherine Bernardo is number 1 for me. Top 3. Galing nito Sino pa ba? Miss Marian Rivera. Of course. And
Miss Julia Barreto. Of course, yes. So, ito na yung acting natin. Sobrang relatable ng ating Word of God mga kasamaros. Ang title natin ay Malakas ba kaaway mo? O bakit kaya? No? Psalms 18 verse 17, He, God, rescued me from my powerful enemy. Ito pala yon, from my foes who were too strong for me. Inulit-ulit ni Haring David mga kasambreros. So sa buhay, meron ba tayong malakas na kaaway? May malakas ba na power? Kili-kili power. Hindi, joke lang po mga kasambreros. Meron ba tayong, kasi hindi lamang to literal na kaaway na, kunwari kaaway mo ang kapitbahay mo, kaaway mo kapatid mo, o kapatid mo, asawa mo, kaaway mo, or yung kaibigan mo, kaaway mo, best friend mo, naging mortal enemy kayo. Tapos kaaway. So hindi siya literal na kaaway. Okay? Hindi siya literal na tao to tao na kaaway or tao to situation na kaaway mga kasambreros. So maaring struggles, no, yung trials natin ay yun, no, malakas ba? Yung problema mo ba ay sobrang laki, no? Matagal na bang tinitiis mo ang iyong problema? Tinitiis mo lang sabihin mo, asawa ko kasi problema ko eh. So paano yan? So, kapag ano mga problema mga kasambreros, ang pinakasolusyon talaga doon ay makakakilala sila dapat sa Panginoon. Let's say may local church kayo or simbahan na malapit sa inyo, try nyo invite. Okay? Kung hindi nyo sila, kunwari ikaw asawang babae, tapos manampalataya ka ni Kristo, tapos matagal mo nang dinadalangin, no? Yung number one talaga na step yon. Ipanalangin natin na yung asawa natin magbago, makakilala rin sila sa Panginoon, and so on, no? Ang kapatid natin or ang magulang or ang anak natin makakilala sa Panginoon, magbago na sana tong anak ko, sobrang sakit na sa ulo, grabing pasaway, hindi maturuan, parating opposite yung sinasabi, pag sinabing ganito, iba naman yung gagawin. So, may mga instances kasi sa buhay natin na gano'n, no? Kapag yung ugali na talaga ng anak natin or asawa yung or kapatid natin or magulang natin yung problema, it's really hard, it's really difficult mga kasambreros. So, kung bihira kasi at saka ginto, no, kayamanan talagang tunay ang mababait na magulang, asawa, anak, kapatid, and so on mga kasambreros. Kasi yung pera, makakapagtrabaho ka no? Pwede kang pumili ka ng trabaho. Tapos, pero yung pamilya na hindi mo mapipili, no? Ayoko na sa nanay ko, yung kapitbahay ko na magiging nanay ko. So hindi pa pwedeng ganun, asawa ko na to, no, nagpakasal kami and so on. So ayoko na sa kanya, so pipili na ako na iba, no. So ka rin, parang makagkakasala ka rin ng pangalunya, no, or adultery mga kasambreros, or concubinage, no. So may mga yung mga ugali kasi precious yun mga kasambreros. That is why kapag may nanay tayo na sobrang bait, kapatid, anak, magulang or so na mabait, no? Mapagbigay, mapagmahal. So, talagang araw-araw tayo magpasalamat sa Panginoon because they are instruments of God's goodness, no? And God's love, mga kasambreros, God's care sa ating buhay. So, talaga nakita ko na grabe pala, no? Napakayaman pala. At isang malaking kayamanan pala yung mababait yung magulang mo, yung members ng family mga kasambreros. So yung mga apo, yung mga anak talagang minamahal nila yung mga matatanda nila, yung mga lolo-lola, no? So ganoon kasi bihira yung mga
apo at mga anak, mga kasombrero, na nag-aalaga ng mga matatanda na may pagmamahal. No, ganoon siya, mga kasimrers. So dito sa amin, sa bahay namin, talagang sa awa ng Panginoon ay talagang minamahal namin ang bawat isa, mga, especially si Lolo, no, na magda-93 this April 13. O, nasingit ko talaga, di ba? So, pero nga, kidding aside, mga kasos, going back, na yung Psalms 18 verse 17, sinasabi dito niya, Haring David, mga kasimrers, ay nagpapasalamat siya, no? Kasi na-rescue siya, no? Dahil sa kanyang pagkakaalipin sa kaaway or pagiging talunan sa kaaway, ay ni-rescue siya ng Panginoon. He rescued me from a powerful enemy. So kung tayo po ay may powerful na mga kubaba, yung ating problema ngayon ay sobrang lakas, hinahatak tayo pababa, parang natatalo na tayo and so on. So this word is for us, no? Yung atin pong word of God, mga kasimiras, ay applicable sa ating buhay because yun nga, no, kasi meron tayong malakas na problema. So every time na malakas ang problema, mas lakasan natin yung ating pananampalataya sa Diyos, mas lakasan natin yung ating pananalig sa Diyos, mas lakasan natin yung ating pag-asa, no, sa Diyos, mga kasos. That is sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, that nothing is impossible with God, mga kasos. This speaker, or the speaker in this verse, expressing gratitude for being rescued from a formidable enemy and overpowering foes or mga kaaway, mga kasos. The imagery of being rescued from a powerful adversary conveys a sense of helplessness and vulnerability faced by the speaker. So yun nga, no, si Haring David ay humarap sa maraming trials, maraming kaaway, talagang literal na labanan itong nakakaharap o na-encounter ni Haring David, mga kasombrero. So grabe, no? Alam niyo, sa langit, nasa langit na yun si Haring David. He is with God, no, praising and adoring and lifting up God forever and ever and ever and ever, mga kasombreros. So it highlights the overwhelming nature of the threat that was posed and emphasizes the strength and might of the enemy that the speaker could not overcome on their own. So hindi kaya. Parati nating isipin at sabihin, Lord, hindi namin to kaya. Hindi namin to kaya. But you can, no, you have the ability, you have the full power and authority over our circumstances. So ganoon siya, yung complete trust kay Lord ay papasok dyan kapag tayo po ay nanalig sa Kanya at bibitawan natin yung ating kalakasan, yung ating abilities, yung ating strategic plans, mga kasambireros. Sabihin mo na, hindi namin to kaya, Lord, no? Ibinibigay namin at inilatag namin to sa iyo. Kayo na po maghari, kayo na po ang manguna, and magugulat tayo na magpapadala ang Diyos na mga taong mas skillful, mas matalino, or mas maalam, mga kasombreros, na gawin yung mga bagay na dapat nating ma-accomplish, mga kasombreros, sa buhay. Reflecting on this verse, consider moments in your own life when you face challenges that seem insurmountable. How did it feel to be rescued from those difficult situations? What emotions did you experience when you were saved from forces that were too strong for you to handle alone? So yun siya, no? Ano yung pakiramdam? Siyempre mahirap, mga kasmeros, no? Pero kapag mahirap ang isang situation tapos nalagpasan natin with the help of God, so dakilain at pasalamatan ang Diyos, mga kasos. We should be grateful and thankful to God because He saved us and rescued from our situations or dire situations na akala natin ay hindi na natin kayang malagpasan, but with the help and leading of the Spirit of God, mga kasunod, ay nalampasan natin. So this verse can serve as a reminder of the importance of seeking help and support when faced with overwhelming obstacles, and the reassurance that there are sources of strength and protection beyond our own capacities. So yan talagang limited tayo no? Talagang parati nating isa-isip yun, mga kasombreros, na tayo po ay limited, no? Ang ating skill, ang ating sources, ang ating talino, ang ating lakas, no? Lakas natin sa mental, sa physical, sa spiritual, sa ating social or relational aspects, sa financial aspects. So lahat po yan limited at saka nauubos. Okay? Parati po nating tatandaan. That is why we must trust and lean on God, mga customers. Lean upon God, who is unlimited, no? Limitless at saka infinite yung kanyang sources, mga kasembreros. May it be sa relationships, may it be sa finances, may it be
sa mental aspect, may it be sa physical, spiritual, and so on. Today, people continue to face various adversaries with whether internal struggles, external pressures, or actual foes. Psalms 18 verse 17 remains relevant by offering assurance that we are not alone in our battles and encouraging us to rely on God's strength rather than our own. It fosters humility and trust in divine providence, reminding us that God is capable of delivering us from situations that may seem insurmountable. So yun siya, yung keyword natin parati ay magtiwala, no? magtiwala sa Diyos, mga kasmas, because He is infinite. Yung kanyang power, yung kanyang lakas, lahat, as in lahat, ay hindi po siya na may measure because unlimited at saka limitless, mga kasembreros. God's strength enables us to overcome any challenge or any challenges or obstacles we may face in life. As reminded in Psalms 18 verse 17, we can draw upon His power to guide us, protect us, and provide us with the strength we need to face adversity by placing our trust and reliance on Him. This verse serves as a reassurance for believers that God is our source of strength and we can depend on Him to sustain us no matter what difficulties come our way. So yun siya, no? Kahit maliit na trial, malaking trial, mga customers, ay dapat dumepende tayo at magtiwala sa Panginoon, mga kasembreros. So, yung mga keywords kasi ganun no? Hindi namin to kaya, but you, God, no, you can, no, because you are able. Your power, your strength are limitless, no? Your everything, no, na nasa Diyos, mga kasembreros, and He alone can do it. No? Replying or relying on God's strength involves surrendering our own limitations and weaknesses to Him, recognizing that He is capable of accomplishing that what we cannot do on our own. This act of submission and faith allows us to tap into His infinite power and receive the support we need to navigate through the challenges of life. We humble ourselves for God and open our hearts to receive His grace, guidance, and unwavering support in all circumstances by acknowledging our reliance on Him. Approaching life with a sense of dependence on God for our every need ultimately means leaning on His strength. When we prioritize our relationship with God and seek His assistance, we can draw upon His strength to face difficulties with courage, perseverance, and hope. So, kailangan palaguin natin kung tayo po ay may time sa ating pamilya, mas lalo tayong may time dapat sa ating Diyos, mga kasembreros, who is the source of everything, mga kasembreros, no? Source ng kaligayahan, ng kalakasan, ng pananampalataya, pag-asa, mga kasembreros, lahat-lahat, no? Ng peace, source ng love, source ng joy, source ng wisdom, source ng provision, etc., mga kasembreros, no? Marami, no? We can only name a few sa sobrang dami, mga kasembreros. Alright, sinunod God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at total dependence, mga kasembreros, sa ating Diyos, no, kapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.